Magandang araw. Kami po ay Group 5 at ito po ang aming presentation tungkol sa pakikilahok at voluntarismo. Naranasan mo ba makilahok at mag-volunteer? Ngayong mga panahon, madalas at maraming magaganap na kalamidad, crisis o mga problema sa ibang bansa o sa atin. Maiisip mo sana makakatulong ka sa kanila o mayroon magliligtas sa mga biktima. Subalit, itong mga hiling ay hindi maaayos sa mga taong kailangan ng tulong. Bilang kabataan, marami tayong paraan para makatulong sa mga biktima. Noong likhain ng Diyos ng tao, sinabi niya, hindi mainam na mag-isa ang tao, ibigyan ko siya ng kakasama at tulong. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay may kapwa at hindi mabubuhay na mag-isa. At ayon kay Dr. Manuel D. Jr., ang tao ay may pananagutan na magbabahagi sa kanyang kapwa at sa lipunang kanyang kinabibilingan. Mahalaga sa pagpapakatao ang pagkikilala ng tao na kailangan niya ang lipunan dahil binubuo siya ng lipunan at binubuo niya ang lipunan. Ibig sabihin, makabuluhan ang buhay sa kasulukuyan, nakaraan at hinaharap. Nakakaroon ng saysay ang buhay kung ito ay ginagamit ng makabuluhan tuwing siya ay nagbabahagi ng kanyang sarili sa kapwa, sa lipunan dahil bilang tao na nanilikha ng Diyos, ang tao ay may pananagutan na nagbabahagi sa kanyang kinabibilingan. Mula dito ay nagpapakita ang dignidad bilang isang tao. Ang dignidad ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat sa pagpapalaga at paggalang sa iba. Lahat tayo, anuman ang gulang, kultura, kasarian, paniniwala ay may dignidad. Dahil sa dignidad, sa mata ng Diyos ay tayo lahat ay pantay. Kailangan mapangalagaan ang dignidad ng tao sa pamamagitan ng pagtingin sa bawat tao na kaugnay ng Diyos. Ang tao ay ipinanganak sa palipunan. Hindi niya makamit ang kaganapan bilang tao kung hindi siya makikipamuhay kasama ang kanyang kapwa. Kailangan niya makikilahok. Lipunan ang natatanging lugar para sa taong makamit ang kanilang tungguhin. Kaya mahalaga makabahagi ang tao sa mga gawaing panlipunan upang makatulong sa pagbuo ng pagkakatao. Simulan natin sa pakikilahok. Ito ay isang tungkulin na kailangan isa katuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan. Mahalaga ito dahil may isa sa katuparan ang gawain na makatutulong sa pangangailangan ng lipunan. Magagampanan ang mga gawain o isang proyekto na mayroong pagtutulungan at mababahagi ang kakayahan na makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ang pakikilahok ay kinakailangan para sa pagkamit ng kabutihang panlahat, na siyang pagpapabuti sa kalidad ng buhay para sa lahat ng lipunan. Kaya, mahalaga na kilalanin ng mga tao ang kanilang responsibilidad at makibahagi sa paglikha ng isang lipunan. Impormasyon sa isang tao na nagkikilahok, mahalaga na ito matutunan sa isang magbahagi ng kaniyang nalalaman o nakanap na impormasyon. Makakatulong ito sa upang madagdagan ang mga kaalaman ng iba pa, halimbawa sa brigada eskwela. Maaari mong ipaalam sa iyong mga kamag-anak o sa iyong mga kapitbahay, sa iyong kapatid. Kung kailangan ito maganap, maaaring i-text o i-post. Kung hindi mo may post, pwede mong tawagan ang iyong mga pamilya o kaibigan. Maaari mo ding i-text upang malaman nila ito at ano ang magandang bunga nito kung sila rin ay makikilahok. Ano ang katarungang panlipunan? Ayon kay Dr. D, ito ay nauukol hindi lamang sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa, hindi sa ugnayan din niya sa kalipunan. Iba ang kapwa sa kalipunan. Ang kapwa ay personal o interpersonal na ugnayan mo sa ibang tao, halimbawa sa bata na sa lansangan, sa isang matandang babae na nagpapaturo sa iyo kung saan ang daan, sa kaibigan na nagpapatulong tungkol sa kanyang problema. Samantala ang kalipunan, sosyos, ay ang ugnayan ng tao sa isang institusyon o sa isang tao dahil sa kanyang tungkulin sa isang
institusyon. Halimbawa nito ay ang guro o mag-aaral sa paaralan, ang konduktor ng bus o ang empleyado ng opisina. Sila ay kalipunan dahil may namamagitan na institusyon sa kanilang ugnayan. Magkaiba ngunit hindi magkaiwalay ang kapwa at kalipunan. Ang kalipunan ay para sa paglilingkod sa kapwa. Tamang pagkikilos. Hindi magiging matagumpay ang anumang gawain kung hindi kikilos ang lahat. Tignan mo ang walis tingting. Hindi ito makakalinis ng kalat kung isa lamang tingting ang gagamitin. Ngunit kung ang bawat tingting ay pagsasasama-samahin, mabilis itong makakalinis ng paligid. Ganyan din ang ng tao. Kung ang bawat isa ay kikilos ng sama-sama para sa pagkatulong sa kanyang lipunan, tiyak makikita natin ang tunay na pagbabago nito. Halimbawa, sa pagsisimula ninyong maglinis ng lugar na taas ninyo, hindi maaari na ang pinuno lamang ang palaging gagawa. Kailangan ng bawat isa ay gaganap sa tungkulin ng ibinigay sa kanya upang matapos ng maayos at mabilis ang trabaho. Sa narinig niyo sa aking binasa, ang ninyo ay tulong-tulong at sama-sama. Halimbawa, kapag hindi ka kikilos, wala kang makakamit. Pero kapag ikaw ay kikilos, marami kang makakamit. Katulad nga ng sabi nila, kapag tulong-tulong, madaling matapos. Pagsuporta, mapapadali ang isang gawain kahit mahirap kung ang bawat isa ay papakita ng suporta. Hindi ito tumutukoy sa tulong pinansyal lang. Ito ay maaaring ipakita ang pagbabahagi ng talento o kakayahan o anumang tulong basta't ito ay nanggagaling sa ibang puso. Halimbawa, hindi mo kayang maglinis sapagkat mahina ang iyong katawan. Magbibigay mo pa rin ang iyong suporta sa pamamagitan ng donation, paghahanda ng pagkain para sa mga naglilinis o di kaya magpapalaganap ng impormasyon sa mga tao para makalimutan sila. Naiintindihan ko ang salitang support. Suporta ng bawat isa o magtulungan. Ito ay kung hindi kaya ng isa ay kaya pa rin itong sumuporta sa ibang paraan na ang lahat ay makakatulong para sa ating sarili. Hi everyone, good day. Ngayon ako ay mag-uulat tungkol sa aming topic at ito ang paglahok at voluntarismo. Ang pagkikipaglahok ay hindi dapat minsanan lamang natin ginagawa, kundi kailangan natin itong ipagpatuloy sa prosesong hanggat kaya mo at mayroon kang kayang gawin dahil ito ay nakakabuti sa ating lipunan. At dahil dito naman, nabibigyan ng saysay ang iyong pagiging tao o ng ating pagiging tao bilang nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagkikipaglahok, ang tao ay nagiging mapanagutan kundi sa kanyang sarili lamang at kundi hindi lamang sa sarili at para rin sa kanyang kapwa. Nakilala niya ang kanyang mga kakayahan, talent at kahinaan na ito ay makakatulong upang magkaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili. Nakikibahagi siya sa lipunan bilang isang aktibong kasapi nito at nagkakaroon ng kaganapan ng kanyang pagkatao. So, bale, ang pakikipaglahok ay gaya rin ng pagiging pagbo-volunteer sa isang mga organization na kung saan ay may gusto mong gawin at may kaya kang gawin. At sa voluntarismo naman at pakikipaglahok ay hindi ito sa pilitan, kundi gusto mo lamang. Ngunit gusto mong ikaw ay mag-volunteer doon sa isang organization na kung saan ay kaya mong gawin. Ngunit hindi kaila na mayroong mga taong nakikilahok dahil sa kanilang pansariling interes lamang o pansariling layunin. Tulad na ng halimbawa ng mga tao na naglilingkod o tumutulong dahil mayroon silang kailangan o mayroon silang hinihintay na kapalit. Kumbaga, ito ay
kung ano yung nakukuha mo ay may kapalit. Kumbaga may catch, kung ganun. At isa din ito ang mga tao na ginagawa lamang ito bilang papalipas ng oras dahil kunyari bored sila sa kanilang mga ginagawa kaya nakikipag-volunteer na lang sila o nakikilahok sa mga klase-klaseng activities na nasa kanilang lipunan. May mga tao rin na kung nakuha na nila ang kanilang nais o pakay ay humihinto na sila sa kanilang ginagawa. Kumbaga ay humihinto na sila sa kanilang activities kung baga ay ayaw na nila or kung tapos sila sa kanilang gustong gawin doon. Sa mga ganitong gawin ng ilang tao, nawawala ang tunay na diwa ng pakikipaglahok at napapalitan ito ng pansariling nawawala ang diwa, kumbaga nawawala yung source ng pakikipaglahok natin, at napipilitan lamang ng mga tao dahil sa kanilang personal interest lamang, pansariling layunin lamang. Mandalas na nakakaranas ang ating bansa ng mga kalamidad tulad ng bagyong Ondoy, Pedring, Habagat at Yolanda. Sa ganitong mga sitwasyon, nakikita ang kabayanihan ng ilang kababayan nating Pilipino na kung saan sila ay nag-aalay sa kanilang panahon, sarili at yaman para sa iba. Pagkakataon ay makikita ang pagkilos ng kabataan upang tumulong sa iba. Matatawag bang voluntarismo ang ginawa ni Tichy Bretanya sa ginawa niyang pagpo-post sa Facebook tungkol sa protesta ng pork barrel noong Agosto 26, 2013. Bakit? So, yun yung tanong ko sa inyo. Maaari nyo ba itong sagutin? At depende na lamang sa inyo kung sasagutin nyo o hindi. Matatawag ba nating nagboboluntarismo ang ginawa ng Tichy Bretanya sa kanyang ginawa na pagpo-post sa Facebook tungkol sa protest ng pork barrel noong August 26, 2013? At bakit? So, ang tunay, balik tayo sa pagkikipaglahok. Ang tunay na diwa ng pagkikipaglahok at voluntarismo ang kailangang makita sa ating lipunan, lalo na sa kasalukuyang panahon. At bilang kabataan, ito ay maaari nating simulan, wika nga ni Bishop Emeritus Teodoro Bacani sa isa sa kanyang panayam sa Radio Veritas para sa kabataan, na wag lamang makontento sa mga araw-araw na karaniwang gawain natin. Yung hindi nababahala lamang at pinagbabayaan tamang tumakbo ang mundo. Bagkos kinakailangan na ang mga kabataan ay mangulo o ibig sabihin ay magsikap na humanap ng paraan at maging kasangkapan para sa ikauunlad ng buhay at lipunan. Ayon naman kay Pope Francis sa kanyang mensahe sa kabataan noong nakarang World Youth Day sa Rio de Janeiro, ang kabataan ay durungawan kung saan ay hinahanap, sabihin na nasa kabataan nakikita ang kinabukasan. Kumbaga, sa kabataan, kumbaga yung message ni Pope Francis ay nasa kabataan ang kinabukasan ng mga tao. At yes, yun lamang ang aking parte at ipapatuloy na sa ibang kagrupo ko ang kanila. Maraming salamat. Ito ay isang malaking hamon para sa iyo. Ang iyong maaaring magawa tungo sa pagbabago at pag-unlad ng ating lipunan sa pakikilahok at voluntarismo dapat makita ang tatlong TS. Number 1, panahon. Sa Ingles, time. Ang panahon ay mahalaga sapagkat kapag ito lumipas, hindi na ito maibabalik, sabi nga sa isang awit, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuting maaaring gawin ko ngayon o anumang kaputihan ang maaari kong ipadama, ituloy ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito. Naway wag ko itong ipagpaliban o ipagpawalang bahala sapagkat di na ako muling daraan sa ganitong mga landas.
Tunay ngang mahalaga ang panahon, kung kaya't hanggang maaga ay gamitin mo ito ng buong husay sa iyong pakikilahok at pagbobolontarismo para sa iyong lipunan. Number 2, talento. Sa Ingles, talent. Ang bawat isa ay binigyan ng Diyos ng talento at ito ay iyong magagamit upang ibahagi sa iba. Iba-iba ang talento ng bawat isa. Tinalakay ninyo ito sa inyong aralin noong ikaw ay nasa ika-7 baitang pa lamang. Ang paggamit ng iyong talento ay makakatulong hindi lamang sa iba kundi ito ay makatutulong din sa iyo upang higit kang magkaroon ng tiwala sa iyong sarili. Pangatlo, kayamanan. Sa Ingles, treasure. Maaari ang unang sasabihin ng iba ay wala akong pera, mahirap lang kami, walang maitutulong. Ngunit sa pagbibigay, hindi tinitignan ang laki nito. Sapagkat gaano man ito kaliit, ang mahalaga ay kusa mong ibinigay ito ng buong puso para sa nangangailangan. Mula sa 3 TS na ito, makikita natin na ang pagkikilahok at volunteerismo ay dapat ginagawa ng buong husay, kasama ang puso at ng may panagutan para magamit ang kabutihang panlahat. Mula rito, nagkaroon ang tao ng pagkakataon na ibahagi ang kanyang sarili sa kapwa at nangangampan na din niya ang habilin sa ating ng Diyos, na mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Sinabi ng Diyos na anumang bagay ang gawin mo sa pinakamaliit mong kapatid ay sa kanya mo na rin ginagawa. Sa ngayon ay may isa akong kwento na ibabahagi sa inyo. Sana ay pakinggan ninyo ito. 15 taong gulang siya noon nang maging mulat siya sa pagtulong at pagbabahagi ng kanyang sarili sa iba na hindi niya kakilala o kaano-ano. Siya ay nagsimula sa pagiging aktibong kasapi ng kanilang simbahan at dito niya nakita na siya ay may malaking pananagutan sa kanyang kapwa. Sa kanyang kabataan, siya ay nagbubuluntir sa isang bahay ampunan upang mag-alaga ng mga batang ulila. Siya ay naatasan sa pagpapaligo, pagpapakain at pagbibihis ng mga maliliit na bata doon. Naranasan niya rin ang matulog sa malamig na semento katabi ang mga bata doon, pati ang paglilinis ng sugat nila at gayon din ang paghihele ng mga sanggol na umiiyak. Hindi ito naging madali para sa kanya sapagkat hindi siya sanay sa ganitong klaseng gawain. Ngunit ilang taon din niya itong ginawa at lubos ang kanyang kasayahang naramdaman sa kanyang paglilingkod sa iba. Nagbigay din siya ng oras upang magturo ng religiyon sa mga mag-aaral sa public school sa kanilang lugar sa kabila ng pagiging abala niya sa kanyang trabaho at pamilya. Hindi rin siya tumitigil na maglingkod bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos o lektor sa kanilang simbahan. Isang araw nga may nagtanong sa kanya, "Hindi ka ba nagsasawang maglingkod?" Ang sagot naman niya, "Kulang pa nga iyang binibigay ko sa napakaraming pagpapala na natatanggap ko mula sa Panginoon." Hindi lamang siya. Sa tuwing ako ay nadaraan sa aming kalsada sa aming barangay pag-araw ng linggo, ay nakapukaw sa aking paningin ang mga naglilinis dito. Minsan kong kinausap ang isa sa kanila at nalaman ko na sila pala ay samahan ng mga solo parents. Ang iba sa kanila ay namatay na ang asawa, ang iba naman ay iniwan ng asawa. Tinanong ko siya kung bakit nila ito ginagawa. Ang sagot niya ay, "Nais kasi naming makatulong sa barangay upang mapanatiling malinis ang paligid at maiiwas sa sakit ang mga mamamayan, lalo na ang mga bata." Ako ay natuwa sa kanyang sagot, sapagkat ang mga taong ito na solo parents na bagamat nangangailangan din ng tulong ay nakapagbibigay pa rin ng kusang loob para sa kapakanan ng kanilang kapwa. Sa ngayon ay mayroon na silang 30 kasapi. Sana sa pamamagitan ng babasahing ito ay maramdaman mo na mayroon kang magagawa, na may personal na pananagutan ka sa iyong kapwa at lipunan.
Kung sisimulan mo ito sa iyong sarili at buong puso mo itong nagawa, matitiyak ko sa iyo na ikaw ay magkakaroon ng kaganapan na buhay. Isang buhay na ganap at masaya.